Morning. May share lang ako. Kasi meron akong kakilala o sabihin natin, tinuturing ko na rin silang kaibigan na matagal na sila dalawa na yung anak nila tapos kung hindi ako nagkakamali 8 years na yata sila. Pero ngayon may problema sila. Medyo nakakalungkot lang kasi syempre unang-una yung mga bata tsaka yung matagal kasi na relasyon na nila, ibig sabihin ang dami ng pinagdaanan nun. Baga ang dami ng mali na pinagbigyan, mali ng isa't isa na pinagbigyan, o mali ng isa't isa na pinatawad, o hindi pagkakaintindihan na nalagpasan. Tapos kung kailan dalawa na yung anak, saka maghihiwalay. Tapos kumbaga ang dami yun ang nalagpasan yun ang nakakalungkot. Yung lalaki umamin naman sa akin na kasalanan niya naman, aminado naman siya na kasalanan niya. Sobrang nagsisorry naman siya sa ginawa niya o sa nagawa niya. Kumbaga nag-away sila, which is normal naman sa relasyon. Hindi naman mawawala sa relasyon yun na mag-away kayo, magsalitaan kayo ng hindi maganda, pero para sa mga anak na lang sana, sa anak. Kumbaga, saan man pumunta yung away, maganda, pinakamaganda, pinaka the best para na lang sa mga anak. Yung gaano mong kahirap yung away, gaano mong kalalim yung away, gaano mong kasama yung mga nabitawan ng salita, pero yung pinaka the best pa rin yung dulo, pagpapatawad at pag-aayos. Ako nga di ko rin alam na kasi alam ko okay naman sila kaya nalungkot ako nung nalaman ko, kasi tinuturing ko na rin silang kaibigan
Nakakalungkot yung ganun. Medyo malungkot lang yung napakalungkot ng lalaki ngayon dahil alam ko naman parehas sila nalulungkot kung ano man ang nangyayari ngayon. Pero lungkot na lungkot yung lalaki ngayon dahil kumbaga lahat ng effort namang ginagawa niya. So ngayon pinuntahan niya pa kahit walang kasiguraduhan kung haharapin siya, pero pinuntahan niya para lang magpakita ng effort. Lahat na kumbaga, di ba ganun tayo pagka gusto natin makipag-ayos, lahat na nang dapat sabihin sasabihin mo eh. Lahat na lang pwedeng ipangako, ipapangako mo eh. Kapag sincere ka sa pakikipag-ayos mo. Pero walang nangyari, kumbaga. Kaya sabi ko, ano ka na lang muna, kumbaga yung hindi ka hahabol-habol, pero hindi rin yung wala ka ng pakialam, parang normal lang. At syempre yung importante, huwag ka muna maghanap ng iba. Yun lang advice ko sa kanya. Kumbaga huwag ka mag-expect na maayos, pero huwag ka rin gumawa muna ng lalong puputol sa relasyon nyo na magiging dahilan para totally hindi na talaga kayo magkaayos. Nakakalungkot lang. Kasi kung may pamilya na hindi buo pero masaya, pero mas masarap at mas buo yung kaligayahan kapag buo yung pamilya. Yung mga problema, mga pag hindi pagkakaintindihan, yung mga away na natural lang yan eh. Kahit magkaibigan nagkakaaway eh. Yung relasyon pa kaya lalo pagka tulad ng mag-asawa, lagi kayo magkasama kayo araw-araw, hindi talaga mawawala yun. Kahit nga magkapatid nagkakaaway, kahit magkaibigan, kahit ano, magulang at anak nagkakaaway. Pero yung isipin natin, yung pamilya, ano man ang mangyari, magkaaway man yan, pamilya pa rin yan. So sana ganun sa mag-asawa. Ano man ang mangyari, kung magkaaway man, palipas lang ng galit, sama ng loob, tapos okay na ulit, makipag-ayos na ulit. Para sa akin yun ang pinakamaganda. Lalo na kung may anak na.